Paano kung sabihin kong may isang hayop na kayang gumawa ng mga dam nang hindi gumagamit ng makina, kundi gamit lang ang ngipin nito? Kilalanin natin ang engineer ng mga hayop para sa flood control. Ngunit hindi ito kagaya ng mga ghost projects sa Pinas dahil kahit walang pondo ang gobyerno at kahit walang sahod, ang mga hayop na ito ay kusang nagtratrabaho. Sa unang tingin, ordinaryong hayop lang ang beaver. Pero kapag nagsimula itong magtrabaho, nag-iiba ang takbo ng tubig, lumilikha ng bagong wetlands at unti-unting nagbabago ang buong ecosystem. Pero paano nito nagagawa iyon? Magsimula tayo sa kakaibang ng ngipin nito. Ang kulay kahel ng ngipin ng beaver ay may iron-rich enamel na tumutulong para manatiling matibay habang kinakagat nito ang kahoy. At hindi lang iyon, mayroon itong webbed feet, patag na buntot at makapal na balahibong panlaban sa lamig. Pero narito ang mas nakakagulat. Kapag pinutol nito ang mga puno at itinayo ang dam, hindi lang simpleng harang ang nabubuo. Binabago nito ang daloy ng tubig, unti-unting naiipon ang tubig, nabubuo ang wetland at nagkakaroon ng bagong tirahan ang maraming hayop. At dito nagiging kontrobersyal ang kwento dahil ang ginagawa ng beaver ay maaring makatulong sa kalikasan pero maaari rin itong magdulot ng problema sa mga magsasaka at forester kapag naapektuhan ang kanilang lupa. Saan nga ba nagmula ang mga hayop na ito? Matapos ang matinding pangangaso para sa balahibo, karne, nagsimulang bumalik ang Eurasian beaver. Sa pamamagitan ng mga proteksyon at reintroduction programs, naibalik sila sa maraming bahagi ng Europe. At ang pinakamalaking twist, ang hayop na minsang halos mawala ay maaari ngayong makatulong sa mga ilog na harapin ang pagbaha at pagbabago ng klima. Kung napahangir ka ng hayop na ito, baka maaari kang mag-like at follow para sa iba pang kakaibang animal. Kaya ang tanong, ang beaver ba ay simpleng gumagawa lang ng dam o isa talaga itong natural engineer na tumutulong mag-rebuild ng kalikasan? Sabihin mo sa comment.